Mga kapasta, bago po tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday dapat kahapon kaso wala tayong upload. Happy birthday po kay Sir Martin Pareñas. Kahapon dapat March 10 kaso habol na lang po. Happy birthday kay Sir Martin Pareñas. Pinapabati po siya ni Ma'am Georgie Padilla at shoutout na rin po kay Ma'am Lilia May Pareñas. At shoutout na rin po kay Sir Reggie Sangil. Isa po sa mga senders natin yan si Sir Reggie at nakadalawang story na po siya sa atin. Maraming salamat po, shoutout sa inyo Sir Reggie. Anyway, start na po tayo mga kapasta, maraming salamat po. Eunice ang pangalan ko. Hello sa mga listeners natin dyan at shoutout na rin sa boyfriend ko na si Jomar na lagi akong sinasamahang makinig sa channel kahit na matatakotin siya. Fan na fan po kami ng mga uploads nyo Sir Neb, lalo na ako. Share ko lang itong story tungkol sa best friend kong si Shara. Magkababata kami ni Shara. Simula pa ata elementary ay magkaklase na kami lagi. Lagi kaming star section noon at kapag uwian, magkasabay kami sa pag-uwi. Magka-holding hands pa kami niyan habang naglalakad. Si Shara yung tahimik sa aming dalawa. Ako naman yung madaldal. Kaya minsan napapahamak kami sa kadaldalan ko. Tapos kapag may kaaway na kami, si Shara lagi ang sumusuntok sa mga kaaway ko. Hanggang high school ay magkaklase kami. Yung tita niya kasi isa sa mga advisor sa high school. Kaya nadodoktor niya lagi yung hatian ng mga estudyante. Lagi niya kaming pinagsasama. Turing ko noon kay Shara ay isang tunay na kapatid. Kilala ko na yung mga parents niya at close din siya sa mama at papa ko. May mga nagsasabi nga noon na baka mag-shota raw kami. Tibo sabi nung 4th year na nakitang magka-holding hands kami habang kumakain sa kantin. Natatawa na lang kami ni Shara. Nung mag-college, doon na kami nagkahiwalay. Magkaibang course ang kinuha namin. Pati school ay magkaiba rin. Pero kahit na, tuwing weekends lagi pa rin kaming nagkikita. Tinetext niya ako lagi na miss na raw niya yung mga mababaw kong jokes. Nung birthday ko, niregaluhan niya ako ng sapatos. Tennis shoes na pwede ko raw magamit kapag nagja-jogging ako sa umaga. Sobrang saya ko nun at yung sapatos lagi kong ginagamit sa kahit na anong event. After naming gumraduate, lumipat ng bahay sila Shara. Nung sabihin niya yun sa akin, nag-iyakan pa kami. Medyo malayo kasi yung lugar na nilipatan nila. Pangako niya sa akin na magte-text naman daw siya araw-araw. Kaso naging busy na rin siya sa maraming bagay. At ewan ko kung anong nangyari. Nagkawalaan kami ng kontak sa isa't isa. Isang araw na balitaan ko na lang na si Shara raw ay patay na. Ang lungkot ko noon. Sobrang layo ng bahay nila Shara. At saka hindi rin ako makaalis sa trabaho. Kaya sabi ko dun sa mga magulang ni Shara ay hindi ako makakapunta sa burol. Naiintindihan naman daw nila. Nung gabing mabalitaan ko yun, nakatulog ako na magang-maga yung mata dahil sa grabing iyak. Sa panahon na yon, yung regalong sapatos sa akin ni Shara niluma na ng panahon. Sira na siya at sabi nung pinagtanungan kong sapatero ay hindi na raw madadaan sa mga simpleng kumpuni. Tinago ko yun doon sa bodega ng bahay namin. Nagising ako sa kama. Kalagitnaan na ng gabi yun. Naramdaman ko kasi na parang may mainit na bagay na humahawak sa akin. Paglingon ko wala namang tao. Umupo ako sa kama. Nakita ko na nasa sahig yung lumang tennis shoes na regalo sa akin ni Shara. Sino bang maglalagay noon sa kwarto ko? Tumayo ako. Kukunin ko na sana yon nang gumalaw bigla yung sapatos. Naglakad siya palabas ng kwarto ko. Para bang may invisible na tao na suot-suot yun at naglalakad. Sinundan ko yun. Dumiretso yun sa bodega namin na walang pinto. At pagpasok ko, nakasalansan na ito kasama yung ibang lumang sapatos sa bodega. Sa puntong yun, hindi ko alam kung tama pa ba yung nakikita ko. At saka ako naaalala, parang may tumapik sa akin, kaya ako nagising. Bumalik ako sa kwarto at isa lang ang paliwanag na naisip ko. Si Shara yun.
Gusto niyang magpaalam sa akin sa huling beses. Naiyak ulit ako at nakatulog. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon din ako ng tsansa na dalawin yung puntod ni Shara. Dala ko pa yung tennis shoes na regalo niya. Nagsindi ako ng kandila at sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi ko siya makakalimutan. May sinasabing lumang baril sina Papa na pag-aari daw ng pinsan ni Lolo Romy. Hindi ko naman nakita o naabutan yung pinsan ni Lolo Romy. Natawagin na lang nating Lolo Fernan. Pulis Davao si Lolo Fernan, pero tumuloy siya kina Lolo Romy doon sa Maynila. Pumayag daw si Lolo Romy kasi hindi niya alam na may tinatakasan si Lolo Fernan. Ang sabi raw kasi nito ay nagbitiw na sa serbisyo dahil napapagod na sa pagiging alagad ng batas. Magtatanim na lang daw ng gulay sa Bulacan. Maghahanap lang ng mabibiling lupain na siyang pagsisimulan ng naiisip na gawin. Matagal-tagal ding nakituloy si Lolo Fernan kina Lolo Romy. Yung sinasabi raw na balak nitong bilhin na lupain sa Bulacan ay hindi matuloy-tuloy dahil dumaan ang ilang taon na nakikitira siya. Hanggang sa isang araw ay may dumating na mga lalaki at pinaghahanap siya. Nagpakilala raw na pulis ang mga yon, pero hindi naman mga naka-uniforme. Nagtatakbo si Lolo Fernan at hinabol siya ng mga lalaki, pero hindi inabutan kahit pa pinagbabaril daw. Magmula noon ay hindi na nga nagbalik si Lolo Fernan sa bahay nila Lolo Romy. Ang mga gamit niya ay naiwan at hindi na nito binalikan. Magpahanggang sa mga oras na ito ay walang ideya ang pamilya kung ano na ang nangyari kay Lolo Fernan. Yung mga naiwan niyang gamit ay tinago sa bodega roon, pero yung iba raw ay kinuha ng iba nilang kaanak at ang iba ay binenta. Ang isa sa mga naiwang gamit sa pangangalaga ni Lolo Romy ay isang lumang grease gun o submachine gun na ginagamit daw noon pang World War II. At kung bakit walang nag-interes na makuha yon ay siyang dahilan ng pagpapadala ko sa inyo ng kwentong ito. Noong may mga naghanap na lalaki kay Lolo Fernan ay nagsaliksik sina Lolo Romy kung ano ba talaga ang dahilan ng biglang pagbitiw ni Lolo Fernan sa serbisyo. Tapos nalaman nila na awol pala ito dahil sa santambak na kasong kinakaharap. May mga napatay rin daw itong inosente at ang ginagamit na baril ay yun ngang grease gun. Ang paniniwala ni na Lolo Romy, kapag ang baril daw ay marami ng kinuhang buhay ay napakainit nun. Kahit daw ilagay pa sa loob ng ref ay mainit ang bakal noon. Ayaw nilang galawin yung baril sa takot na may dala yung malas. Kalaunan nga ay nagkaroon ng mga nakakapagtakang pangyayari sa bahay nila Lolo Romy na kahit sina Papa ay nakaranas. Yung baril na nakatago sa kahon at nakakandado sa aparador para hindi magalaw nila Papa ay misteryosong nakikita kung saan-saang panig ng bahay. Ang malala pa ay sa mga bata raw yun nagpapakita, kagaya ng mga pinsan nila Papa kapag naglalaro ang mga yon sa kanilang bahay. Makikita na lang daw ni Lolo Romy na hawak ng mga bata yung baril at nagbabaril-barilan. Mabuti na lang daw at hindi na ipuputok. Yun pa ang isang pinagtataka nila dahil kahit alisan ni Lolo ng bala yung baril ay makikita niyang puno ang magasin noon. At kahit paluin niya yung mga bata ay walang umaamin sa mga yun kung sino ang kumuha sa taguan at naglagay ng bala. Basta ang sinasabi lang ng mga yun ay nakitang nakapatong sa mesa o sa sala o kaya ay sa kung saan pa na madaling makita. Sa takot ni Lolo Romy na may sa demonyo yung baril ay tinangka niya yung ibenta. Pero yung mga nakausap niyang buyer na maalam sadya sa mga baril ay inayawan din yung grease gun ni Lolo Fernan. May kargada raw na hindi maganda yung baril dahil sa mainit yun kapag hinawakan. Marami na nga raw itong napatay at ang mga kaluluwa noon ay humihingi ng hustisya base sa bigat at init ng bakal. Ilang beses pang kusang nakalabas sa nakakandadong taguan yung baril na yon
Hanggang sa pinaubaya yon nila lolo sa isang albularyo. Sa pangangalaga naman daw ng nasabing albularyo ay wala ng misteryo ang bumalot sa baril dahil naritwalan at naorasyonan yon. Ang sabi nga lang ng albularyo ay hinahanap ng baril ang kaluluwa ng may-ari noon. Ibig sabihin ay buhay pa si Lolo Fernan. Katagalan ay nawalan na rin ng komunikasyon si Lolo Romy doon sa nasabing albularyo dahil lumipat yon ng tirahan at tuluyan na silang nawalan ng balita sa baril at kung hinahanap pa rin noon ang kaluluwa ni Lolo Fernan. Ako po si Ryan. Naalala ko lang yung nakakatakot na nangyari dati nung nasa poder pa ako ni Lola. Si Lola Dayang ang nanay ng papang ko. Sa kanya ako lumaki. Mabait pero strikta si Lola. Ang tatay kasi niya ay isang sundalo nung araw, kaya napaka-disiplinado nilang magkakapatid. At yun din ang ginawang pagpapalaki sa akin ni Lola. Ang papang at mamang ko naman ay parehong nasa ibang bansa. Paboritong upuan ni Lola ang tumba-tumba niya na nasa tabi ng paborito niyang makina. Yun naman ang libangan at pinagkakakitaan din niya. Isang araw galing ako sa eskwelahan. Third year high school ako nun. Sa terrace pa lang ay narinig ko na si Lola na may kinakausap. Kaya akala ko may bisita kami. Pagpasok ko sa loob ng bahay, wala naman akong nakitang ibang tao kundi si Lola Dayang na kasalukuyang nasa harap ng makina at nananahi. Nagmano ako tapos tinanong ko siya kung sinong kinakausap niya. Tumingin sa akin si Lola at ngumiti. Sabay sabi na dapat din daw akong magmano kay inang na tinuro niyang nakaupo sa tumba-tumba. Ang upuan daw na yun ay ginawa ng itang niya para sa inang niya. Ang tinatawag po niyang inang ay ang nanay niya na matagal nang patay. Kaya kinilabutan ako. Nagalit si Lola sa akin nang hindi ako kumilos para magmano. Kaya umakto na lang ako na nagmamano sa hindi ko nakikitang nilalang doon sa tumba-tumba. Kwento pa ni Lola, masaya siya sa pagbabalik ng inang niya. Akala nga niya ay hindi na ulit sila magkikita. Gusto ko sanang sabihin kay Lola na wala naman. Baka multo na lang ang nakikita niya. Kaso nanahimik na lang ako kasi kabisado ko ang ugali ni Lola. Ipipilit nun na totoong nandoon ang inang niya. Akala ko isang beses lang na mangyayari yun. Nasa isip ko baka dinalaw lang ng kaluluwa ng inang niya. Pero nung mga sumunod na araw ay ganoon pa rin. Kinakausap pa rin ni Lola ang multo na parang kasama talaga namin sa bahay. Doon pa rin sa tumba-tumba. Humingi ako ng tulong sa albularyo na kapitbahay namin, si Canestor. Kinuwento ko yung nangyayari kay Lola at doon sa tumba-tumba. Nagulat ako sa sinabi ni Canestor. Nag-uulyanin na raw siguro ang lola ko. Sabi niya sa pagkakatanda niya, ang tumba-tumba ng inang ni Lola na gawa ng itang niya ay matagal nang nasira. Siya pa nga yung nautusan noon na magtapon. Ang tumba-tumba raw na ginagamit ngayon ni Lola ay galing naman sa mga lumang gamit ng tinibag na bahay dati sa Gulod. Kinatakutan kasi ang bahay na yon na sinasabing pinamamahayan ng maligno dahil matagal nang walang nakatira. Nung tinitibag na yung bahay, napadaan doon si Lola. Nagandahan siya doon sa tumba-tumba kaya pinahingi niya kay Lolo na isa sa mga tumitibag sa bahay sa Gulod nung bago pa lang silang nagsasama. Ayaw sana ni Lolo pero parang pinaglihian ni Lola yung tumba-tumba na gustong-gusto talaga niya kaya napilitan si Lolo na iuwi yun. Kung ganoon, posible raw na hindi ang inang niya ang nakikita ni Lola sa upuang yun kundi ang malignong sakay noon nung araw pa. Maaaring ginagaya lang ang imahe ng inang ni Lola. Naguluhan ako. Bakit ka ako ngayon lang nagpakita yung maligno kay Lola? Dati pa naman nasa kanya yung tumba-tumba. Sabi nung albularyo, dahil iba na ang vision ng mga matatanda. Parang nagiging tulad na rin sa mga bata.
malaki ang posibilidad na makakita na sila ng mga bagay o nilalang na hindi nakikita ng iba. Nabubuksan ng third eye nila, lalo na yung mga nasa edad na 90 pataas. Ang lola ko noon ay 85 na. Tinulungan ako ni Canestor sa problema ko. Ayaw pumayag ni lola na orasyonan ang tumba-tumba niya. Kasi ang nakikita nga niya ay yung inang niya. Kaya ibang klase ang ginawang ritual ng albularyo. Sa harap mismo namin ay pinakita niya ang tunay na anyo ng malignong nakasakay sa tumba-tumba. Maging si lola ay napasigaw sa takot nung tumambad sa amin ang nakakapangilabot at malahalimaw na itsura ng maligno. Sa husay ni Canestor ay nagawa niyang paalisin ang maligno sa tumba-tumba ni lola. Nagmistulang alikabok yun na sumama sa hangin. Bumalik na sa dati ang lahat. Napanatag na si Lola Dayang. At makalipas ang 2 taon mula nang mangyari yun, ay tuluyan na silang nagkita ng inang niya doon sa kabilang buhay. Hi Sir Neb, ako po si Ramil. Sana mapansin niyo itong kwento ko. Kwento ng pinsan ng barkada ko. Babaguhin ko na lang po yung mga pangalan na mababanggit ko. May kaya sa buhay yung barkada ko na si Sheila. Tapos noong in-invite niya kami sa birthday ng pinsan niya na si Ruel, ay nalula kami sa bahay nila. Dahil mas malaki pa sa bahay nila Sheila. Talaga palang rich ang angkan nila. At napatunayan ko rin noon na ang mga legit na mayayaman ay mababait at accommodating na mga tao. May kilala kasi ako na yaman-yamanan lang pero mapangmata. Pero syempre ibang usapan na yon. Isa sa pinaka-pansining parte ng bahay ni Ruel ay yung hagdanan nila. Kahoy yun tapos yung railings ay bakal na pakurba-kurba na may kasama ring kahoy na maitim. Ang hirap i-describe, basta mix na kahoy at bakal yung railings. Tapos yung mismong tapakan ng hagdan ay maitim din na kahoy. Tapos sa gilid ay parang may lining na bakal din. Pansinin yun kasi sa buong bahay ay yun lang ang kulay itim. Lahat kasi ng kasangkapan at appliances doon ay purong puti o kaya ay majority ng kulay ay puti. Yun pala ay pinasadya ng parents ni Ruel ang ganoong kulay. Para nga umangat yung hagdan na pinagmamalaki nila na galing pa sa Mexico. Galing daw yun sa lumang kumbento na nagsara sa kung anong dahilan. Tinatayang mahigit ng 300 taon na ang edad ng hagdan na yon. Conversation piece daw ang hagdan. Lalo na kapag ang mga bisita ng parents niya ay mga politiko o negosyante na mahilig sa estilo noong hagdan. O kaya ay mga mahilig sa antigo. Ang sabi ni Sheila ay puro positibo ang kwento tungkol sa hagdan. Ang hindi lang alam ng mga kaibigan ng parents ni Ruel ay may kababalaghan din sa likod noon. Yun daw mga nag-install ng hagdan ang nagkukwento noon kina Ruel. Buhat daw nang dumating ang hagdanan mula sa Mexico ay hindi na sila mapalagay sa noon ay under construction na bahay. Doon kasi natutulog yung mga trabahador. At minsan daw kapag nagsi-CR sila sa gabi ay may naririnig silang parang nagdarasal habang umiiyak. Ang dasal daw ay parang Espanyol ang salita. May ilan pa raw na nakakita ng isang nilalang na nakaitim at may hawak na rosaryo habang mabagal na naglalakad at bumubulong-bulong. Noong kinakabit na ang hagdanan ay may nagpakita pa raw na isang babae sa tuktok noon. Nakasuot ng pangmadre at dilat na dilat sa mga trabahador. Nagkatakbuhan daw palabas ng bahay yung mga yon at kinailangan pang pakiusapan na tapusin ang hagdanan dahil talagang ayaw nang magsibalik sa bahay. Nadoble nga raw ang bayad sa mga yon para lang mapilitang tapusin ang trabaho. At habang ini-install nila yung hagdanan ay nagpapatugtog daw ng malakas na lively music ang mga yon para hindi marinig yung pagdarasal ng madre. Mabilis na natapos yung hagdanan dahil minadali talaga yon ng mga karpintero.
Tsaka naman pinabless ng parents ni Ruel yung hagdanan at buong bahay. Pero kahit nabendisyonan na yon at nakatira na si Ruel, ay sige pa rin ang pagpapakita at pagpaparamdam ng madre. Kahit daw si Ruel ay narinig na rin ang pagnonobena noon sa salitang Espanyol. At napakalungkot daw talaga ng boses. Parang maiiyak na o umiiyak na talaga. Isip daw sila ng isip kung bakit kahit na-bless na ang bahay ay hindi pa rin umaalis ang multo noong madre. Hanggang sa may makapagsabi sa kanila na kailangang Espanyol ang pagbebendisyon dahil mukhang Espanyol din ang madre base sa panalangin nito. Ang ginawa ng parents ni Ruel ay naghanap talaga ng pare na Meksikano dahil sa palagay nila ay Meksikano yung madre na nabitbit nila kasama ng hagdan. Ginastusan talaga nila ang pag-import ng pare mula sa Mexico para lang mabendisyonan yung hagdan. At ayon kay Sheila ay doon lang natahimik ang multo ng madre nung mabendisyonan ito ng paring kababayan nito. Ganoon pala yun. Dapat alam mo ang nationality ng multong palalayasin mo para umepekto ang pagbebendisyon. Kaya siguro may ibang bahay o lugar na kahit paulit-ulit na i-bless ng pare ay hindi nawawalan ng multo o elemento. Kasi foreigner yung kaluluwa at hindi nakakaintindi ng Tagalog. Hindi ko alam kung matatawa ako o ano. Pero kung ganoon nga ang sistema, baka nga kailangan munang itanong sa multo kung ano ang kulay ng passport niya. Ito na siguro yung creepiest na karanasan na nangyari sa akin. Hanggang ngayon minsan napapanaginipan ko pa rin yung mga figurines ni mama. Masaya yung kabataan ko, Sir Neb. Kapag naaalala ko yun ay hindi ko mapigilang ngumiti. Parang gusto ko ulit balikan lahat ng masasayang bagay na ginawa ko nung musmus pa lang ako at wala pang malalaking responsibilidad. Natatandaan ko noon na si mama mahilig magtago ng mga lumang bagay na sabi niya ay mapapakinabangan daw namin sa hinaharap. Meron siyang maliit na kwarto noon sa ilalim ng hagdan kung saan niya tinatago lahat ng yun. Mga figurines ng kung ano-anong tao, vase, lalagyan ng pabango, giveaway sa mga kasal. Sabi nga ni Papa, kalat lang daw yun sa bahay. Sigurado daw na darating ang panahon na itatapon lang din naman yun ni Mama. Lagi silang nagkakasagutan dahil doon. Kapag wala akong ginagawa, isa sa mga gusto kong gawin ay tumambay doon sa maliit na kwarto na yon sa ilalim ng hagdan. Dinadala ko yung mga coloring book ko doon at tinatapos lahat ng dapat kong kulayan. Tahimik kasi doon at saka mabango yung buong silid. Isang beses nga ay doon ulit ako tumambay. Sa sobrang pagod ko kasi galing pa ako sa school, nakatulog ako sa sahig ng kwarto. Nagising ako sa mga kakaibang boses na tumatawag sa pangalan ko. Sobrang liliit ng mga boses. Umupo ako sa sahig. Hinanap ko yung pinanggagalingan ng mga boses. Nakita ko na nasa harap ko ang 3 figurines na hugis anghel. Gumagalaw sila papalapit sa akin. At sa kanila galing yung boses na tumatawag sa pangalan ko. Maya-maya ay tinawag uli ako. Napatayo ako. Hindi ko alam yung gagawin. Sa sobrang takot ko nga, napaihi ako sa shorts ng konti. Tumakbo ako sa labas na umiiyak. Niyakap ko si Papa at pilit pinapaliwanag sa kanya kung anong nangyari. Hindi niya raw ako maintindihan. Kinarga niya ako at naalala ko na nakatulog ako pagkatapos niya akong kargahin dahil sa grabing iyak ko. Sinabi ko yon kay Mama. Pero hindi siya naniwala sa akin. Baka raw nanaginip lang ako kasi bagong gising nga ako. Pero alam kong hindi. Makalipas yun, umiwas na talaga ako sa kwartong yun. Hindi na ulit ako pumasok doon ng nag-iisa. Parang na-trauma ako ng sobra. Kalaunan nawala rin sa bahay namin yung mga figurines na yun. Binenta pala ni Mama sa isang kaibigan na mahilig din mangolekta. Tapos ilang buwan lang ang lumipas. Bumalik din yung kaibigan na pinagbentahan niya ng figurines. Binabalik niya na raw ito kay Mama.
kahit daw wag nang ibalik ang bayad. Tinanong ni mama kung anong rason. Ang sagot nito, hindi raw bagay sa dekorasyon sa bahay niya. Hula ko, malamang ay naranasan din ng kaibigan ni mama yung naranasan ko, kaya niya ito binalik. Sa ngayon nandoon pa rin sa silid na nasa hagdan yung figurines. Sana nga matauhan na si mama at maisipan niya nang itapon yun sa basurahan. Para na rin mapanatag na ang loob ko kapag dumadaan ako sa kwarto na nasa ilalim ng hagdan. Karanasan ito ng isang kaibigan na binigyan pahintulot ako na ibahagi sa inyong channel. Kamusta po Sir Neb? Tawagin niyo na lang po akong Jen. Share ko lang sa inyo ang kwento ng kaibigan kong si Ara. Si Ara kasi ay mahilig mag-travel. Noong wala pa akong pamilya ay nakakasama pa ako sa pamamasyal niya sa ibang bansa. Pero nung makapag-asawa nga ako ay syempre may iba na akong priorities. Bukod sa pagta-travel ay hilig din ni Ara ang pagbili ng mga anik-anik sa bawat lugar na mapupuntahan niya. Biro pa nga niya noon ay balak niyang magtayo ng museum kung saan i-display niya yung mga nakolekta niyang souvenir mula sa ibang bansa at probinsya na nabisita niya. Traveler nga si Ara, magmula pa noong teenager siya. Sa dami na ng napuntahan niyang lugar ay hindi na siya yung tipong basta naniniwala sa kung ano-anong hiwaga. Iba-iba raw kasi ang paniniwala sa bawat bansang mapuntahan niya. Yung malas sa ganitong lugar ay swerte naman sa iba. Kaya kalaunan ay hindi na siya naniniwala sa mga ganoon. Hanggang sa may nabili siyang dreamcatcher sa isang souvenir shop sa Arizona. Dreamcatcher ang napili niya dahil sa mga Native Americans daw pala nagmula ang paggawa at paggamit noon. Maliit lang naman yung binili niya dahil napakamahal daw. Sabi nga ni Ara ay overpriced dahil alam na foreigner siya. Pero ayon daw sa nabilan niya ay mamahalin yun dahil antigong dreamcatcher daw. Nagmula pa sa matatandang tribo na nalimutan ko na ang pangalan. Siyempre hindi naniwala si Ara dahil kung lumang dreamcatcher daw talaga yun ay bakit sa souvenir shop binibenta imbis na sa antique store. Anyway, binili na rin niya at naiuwi sa Pilipinas yung item. At pagpasok pa lang daw niya sa bahay ay iba na ang tingin sa kanya nung kasambahay nila na si Ate Lota. Sabi raw agad nito sa kanya ay maligo siya ng may asin dahil iba yung aura niya. As usual, hindi naniniwala si Ara. Pero para sa ikatatahimik ni Ate Lota ay sumunod na lang siya. Kinabukasan na niya in-unpack yung bagahe niya dahil sa sobrang pagod. Yung dreamcatcher daw ay nilagay niya sa kanyang kwarto syempre. At magmula noon ay sari-sari na yung napapanaginipan niya. Imbis na mapayapa ang kanyang tulog ay binangungot pa siya. Madalas daw niyang mapanaginipan ang isang tao na walang muka na parang may tinatalupan na buko. Pero kapag natitigan niyang mabuti ay ulo pala ang tinatalupan noon. Kinakayod daw ang balat at kinukuha ang buhok. Pagkakuha raw sa buhok ay parang gumawa ng wig. Ganoon kalinis. Pero dahil alam niyang totoong buhok yun mula sa tao na kasama pa ang anit, ay takot na takot siya. Hindi raw makahinga si Ara kapag napapanaginipan niya yon. Tapos ay mapapakapa siya sa kanyang leeg dahil sa pangangapos ng hininga at mahahawakan niya na may nakabigti sa kanya na nakatirintas na buhok. 3 sunod-sunod na gabi na ganoon ang panaginip niya. Kaya naman naisip niyang baka yung dreamcatcher na nga ang nagdadala sa kanya ng mga bangungot. Tinanggal niya yon sa pagkakasabit sa kanyang kwarto at doon niya napansin kung anong klaseng materyales yun gawa. Ang pinaka-thread daw noon na nakahabi ay gawa pala sa tinirintas na buhok, kagaya ng buhok na bumigti sa kanya sa mga bangungot niya. Yung bilog na frame naman ay kapansin-pansin na parang gawa sa maputlang leather. Hindi na nag-isip noon si Ara at sinindihan niya yung dreamcatcher.
Sa palagay raw kasi niya ay gawa yun sa balat at buhok ng ulo na napapanaginipan niyang tinatalupan tuwing gabi. At ang sabi pa niya, mukhang mandirigma yung napapanaginipan niyang nagtatalop sa ulo. Ang suot daw ay kagaya sa mga Indian sa mga western movies. Dahil doon ay nakumbinsi si Ara na baka nga totoong antigo ang dreamcatcher na nabili niya. Pagkatapos niyang masunog ang dreamcatcher ay nagsimba siya at humingi ng holy water sa pare. Winisikan niya yung bahay at kwarto niya para mahugasan ang negative energy. Takang-taka raw si Ate Lota sa mga ganap niya noon. Pero nung ikwento niya ang tungkol sa dreamcatcher ay naunawaan siya nito. Kaya raw pala madilim ang aura niya nung makarating siya mula sa US. Yung dreamcatcher daw pala ang sanhi noon. Ako po si Ronnie. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa salaming nasa basement ng bahay namin. Bata pa ako, nakita ko na yung salamin na yon. Nakalagay sa cabinet na nasa itaas. Kailangan pa ng hagdan para maabot yung cabinet na yon. Tinitingala ko lang yung salamin pero hindi ko maabot-abot. Lagi sa aming sinasabi ni Mama na bawal daw akyatin ang salamin na yon. At ang mahuhuli niyang umakyat doon ay papalayasin niya sa bahay. Siyempre lahat kaming magkakapatid ay ayaw mapalaya sa bahay. Hanggang tingin lang kami lagi. Nung medyo lumaki na ako, mas lalo akong na-curious sa salamin. Kasi bakit naman bawal hawakan yung salamin? May sumpa ba yun? May sentimental value? 24 years old ako nung nagkalakas ng loob akong itanong yun kay Mama. Sabi niya ikukwento niya raw yung history nung salamin. Bali ang totoong may-ari nung salamin ay si Lola. Nabili raw ni Lola sa isang babaeng naglilibot sa bayan. Mura lang. Nagtataka nga raw si Lola kung bakit ganoon kamura yung presyo. Dinisplay daw ni Lola yung salamin sa kusina. Ilang buwan pa ang lumipas. Napansin daw nila Mama na yung kapatid niya na si Tito Rolando na edad 14 pa lang noon. Napansin nila na sobrang hilig raw nitong tumingin-tingin doon sa bagong display na salamin. Kapag nasa bahay raw ito, makikita mo siyang nakatingin sa salamin. Inaayos yung buhok o yung muka. Habang tumatagal daw, ay napapansin din nila na para bang may kausap si Tito Ronaldo sa salamin. Minsan tatawa ito na mag-isa. Minsan naman sisimangot ito ng sobrang sama. Pinagalitan ni Lola si Tito. Pero walang epekto. Lagi pa rin daw itong nakatambay sa harap ng salamin. Hinayaan na lang muna nila. Baka raw dala ito ng pagbibinata. At saka wala naman daw masamang epekto ang ginagawa ni Tito. Magsasawa rin daw ito. Pero hindi yun nangyari. Isang hapon naiwan sa bahay itong si Tito Ronaldo. Nung makabalik silang lahat sa bahay, nakita nila na nakasalampak na sa sahig ang katawan ni Tito. Pinulsuhan daw ito ni Lolo pero wala nang buhay si Tito. Pagtingin nila sa salamin, para raw itong kuminang. Parang may ilaw na nanggagaling mula dito. Dinala sa ospital si Tito pero huli na. After mailibing ni Tito, nagtawag daw si Lola ng isang albularyo. Pinatignan nila yung salamin. Napaatras yung albularyo. Unang tingin niya pa lang dito. At sabi niya, masamang klase ng salamin daw ito. Malamang ay isang mangkukulam ang may gawa ng salamin. Ang payo ng albularyo, itago lang daw namin ang salamin. Hindi ito pwedeng ibigay kahit kanino kasi madaragdagan lang ang magiging biktima. Mas mabuti raw na itago ito sa isang lugar kung saan walang direktang makakatingin sa refleksyon. Bawal din daw itong sirain. Kasi siguradong lahat ng malas na naipon sa salamin ay babalik sa amin. Kaya simula noon ang sabi ni Mama, tinago na raw ni Lola yung salamin. Nung mamatay si Lola, si Mama ang nag-volunteer na magtago nito. Kasi may basement naman daw kami.
Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko matapos kong marinig ang lahat ng yon. Pagkatapos nga noon ay parang nag-iba na yung pagtingin ko sa salamin. Mas natakot ako. At siguro dahil sa kwento ni Mama, kahit kailan ay hindi ko susubukang akyatin yung cabinet sa taas at tumingin sa refleksyon. Baka magaya rin ako kay Tito. Hello po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Sana ma-enjoy nyo itong nakakatakot kong story. Maikli lang naman ito, Sir Neb. Herlin po ang totoo kong pangalan. Pero pwede rin naman na Lynn na lang ang itawag nyo sa akin. May tita akong mahilig mag-business. Annalyn ang pangalan niya. Kapatid siya ni Mama. Isa sa mga business na tinayo niya noong bata pa ako ay isang ukayan. Mga damit, sapatos, accessories na second hand. Lahat yan matatagpuan mo doon sa ukayan ni Tita Annalyn. Halos 8 years rin na naging successful ang business na yon. Hanggang sa magsawa nga si Tita at nagtayo siya ng ibang business sa Maynila. Marami sa mga gamit na nandoon ay naibenta pa rin ni Tita sa ibang negosyante rin. Ang natira lang yung mga manikin na ginagamit niya sa ukayan. Bale 10 piraso raw yun, sabi ni Mama. Kaso nasira yung iba, kaya 3 na lang ang naiuwi sa amin. Pwede pa raw naming magamit yun sa hinaharap, sabi ni Mama. Tinago namin yung 3 manikin sa may bodega kung saan namin tinatago yung mga gamit sa bahay na hindi na ginagamit. Madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi. Lagi akong naiihi. Yung banyo namin nasa labas ng bahay. Lalabas ka muna ng kusina bago mo marating yun. Sanay na ako sa ganoon. Hindi na rin ako natatakot kasi may ilaw naman sa kusina at sa dadaanan papuntang banyo. Isang gabi nga ay nagising na naman ako. Ramdam ko na yung lalabas na ihi sa pantog ko. Tumakbo ako palabas at dumiretso sa banyo. Pagpasok ko, hindi ko sinara yung pinto ng banyo. Umupo ako sa bowl at umihi. Sumilip ako sa labas. Kita yung bodega namin. May malaking bintana na net lang ang harang, kaya kita mo talaga yung mga bagay na nasa loob. Sakto pa na may ilaw nga galing sa labas ng kusina. Kitang-kita ko na gumagalaw yung mga manikin sa may bodega. Naglalakad sila at parang nagyayakapan pa. Nangilabot talaga ako nung makita ko yun. Yung lamig sa buo kong katawan gumapang galing sa ulo papunta sa mga paa. Hindi ako sumigaw. Ang ginawa ko, pumikit na lang ako para hindi ko makita kung anong nangyayari. Tapos tumakbo ako pabalik. Nalimutan ko nga na magbuhos. Pumasok ako sa kwarto at nagtalukbong. Binahagi ko yun kay Mama at sabi niya maging siya raw ay nakita na rin na gumagalaw yung mga manikin sa bodega namin. Akala niya raw ay namamalikmata lang siya. Pero dahil nasaksihan ko rin daw ito, ay sigurado siyang totoo ang nakita niya. Makalipas ang ilang buwan, binagyo yung lugar namin. Sobrang taas ng baha na pati yung mga gamit namin sa bodega ay inanod na rin. Kasama yung mga manikin. Hinayaan na lang namin. Ang rason ni Mama, okay na raw yun. At least hindi na kami matatakot sa bodega tuwing gabi. Kasi nga, wala na yung mga manikin. Bata pa ako nang mangyari ang mga kababalaghang mababanggit. Pero natatandaan ko naman ng mabuti. Sisimulan ko itong kwentong katatakutan ng aking nakatatandang pinsan. Mainit ang panahon noon. Tanghaling tapat. Sabi ng lola namin, "Kasarap maghalo-halo, kaso walang bibili ng mga pansahog." Parang nagpaparinig ang lola kaya nag-volunteer ang kuya ko na pinsang buo ko. Kahit mainit yung panahon ay lumarga ang kuya sakay ng bisikleta ng tatay ko. Mahigit 1 kilometro ang layo ng binilhan ng yelo at mga pansahog ng halo-halo. Noong makabili na ang kuya ay umuwi na rin siya.
Habang nagbabike siya, pakiramdam daw niya ay hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan. Panay ang pedal niya pero ganoon pa rin. Pirming nakatigil pa rin. Lumingon siya sa likuran at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng pansundalong damit. Matangkad, maputi at nakangiti sa kanya habang hawak yung hulihan ng bike na nakaangat na ang mga gulong sa lupa. Hindi malaman ng kuya ang gagawin ng mga oras na yon. Minabuti niyang mag-concentrate at umusal ng panalangin. Maya-maya ay napansin niyang umuusad na siya, kaya binilisan niya ang pagpedal sa bike hanggang sa makarating sa bahay namin. Yun nga lang, hindi agad siya nakapagsalita dahil sa sobrang takot. Putlang-putla yung mukha niya nung dumating siya. Buti na lang at hindi natunaw yung binili niyang yelo. Noong mahimasmasa ng kuya ay tsaka pa lang siya nakapagkwento kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang sabi ng lola namin ay baka raw yung nagpakita sa kuya ay isa sa mga sundalong namatay noong gera ng mga Amerikano at Hapon na hindi napalibing ng maayos. Baka doon na naiwan ng mga kasamahan nila dahil sa tindi ng digmaan noong unang panahon. Noon ding araw na yon, mga bandang 4:00 ng hapon, galing naman sa school ang kambal na kapitbahay namin. Takot na takot yung magkapatid nung sila ay dumating sa amin. Bahay namin ang unang sasapitin bago ang sa kanila. Malayo kasi yung pagitan ng mga bahay sa bukid. Habang naglalakad daw sila galing sa paaralan ay naghaharutan pa silang dalawa. Nagtutulakan pang araw at nagtatawanan. Nung nakarating sila sa likuan na papasok sa aming baryo ay kaagad na nakaagaw ng kanilang pansin ang kumikinang na bagay sa gilid ng kalsada. Naningkit pa raw yung mga mata nila sa pag-aninag sa bagay na yon. Hanggang sa nung sila ay malapit na ay tuluyan nilang nakita ang dalawang ginintuan at mukhang sinaunang tasa na nakapatong sa isang putol na puno. Tuwang-tuwa raw yung kambal at sa mga sandaling yon ay hindi pa nakadarama ng takot. Naisip pa nga raw nila na baka para sa kanila talaga yung mga tasa dahil dalawa yun at sila ay kambal. Pinagpipilitan na nga raw nila kung alin ang kanilang kukunin. Ang isa raw ay may disenyo na parabang isang leon at ang isa naman ay may disenyo ng nakapalupot na ahas. Siyempre pa ay pinag-agawan nila yung may leon na disenyo. Nagkatulakan na naman daw sila para makaunang makuha ang naibigang tasa. Nung walang ano-ano ay may tumawag sa pangalan ng isa sa kambal. Sumagot daw yung tinawag at hinanap pa kung sino ang tumawag sa kanya. Gayong silang dalawa lang naman ng kambal niya ang naglalakad sa kalsada ng mga sandaling yon. At maya-maya nga ay may biglang nagmura at nabalot sila ng takot nung mapag-isip-isip nila na ang tumawag pala at nagmura sa kambal ay doon nagmumula sa pinagpapatungan ng mga ginintuang tasa na nung mga sandaling yon ay dahan-dahan nang lumalabo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa kanilang paningin. Doon lang nadama ng kambal ang labis na kilabot at mangiyak-ngiyak sila nung naglakad takbo pa uwi at isumbong sa kanilang mga magulang ang nangyari. At dahil nga nakita namin sila na papauwi ay tinawag namin sila para usisain kung bakit pa sila namumutla at itsurang takot na takot. Nung matapos ang kanilang kwento ay nabanggit din namin na may naranasan ding kababalaghan ng aking pinsan. Pinagtagpi-tagpi namin ang mga pangyayari at nalaman na kung saan nagpakita ang lalaki sa pinsan ko ay doon din nakita ng kambal yung mga ginintuang tasa. Nung mapagkwentuhan ng mga magkakapitbahay ang nangyari sa aking pinsan at sa kambal ay may mga nagsabi na talagang may lumilitaw na gintong sinaunang tasa sa lugar kung saan yun nakita ng kambal. Samantalang ang nakita naman ni kuya na sundalo ay siya pa lang daw ang nakakakita. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Peter. May nalaman kasi ako tungkol sa pamilya namin. At dahil konektado rin naman ito sa mga kababalaghan, ay naisipan kong i-share na rin dito. Nung makilala ko yung girlfriend kong si Betty,
Alam kong siya na agad ang babaeng gusto kong mapangasawa. Perfect siya para sa akin. Swak na swak yung ugali niya sa ugali ko. Kumbaga, perfect match kami sa isa't isa. Nung ipakilala ko sa pamilya ko si Beth, sabi ni Lolo kung magtatayo raw kami ng bahay, wag akong masyadong lalayo sa kanila. Weird na request pero naisip ko baka iniisip ni Lolo na mamimiss niya ako agad. Fast forward nga at nung kumuha kami ng bahay, sinunod ko yung sabi ni Lolo. Mga 30 minutes lang na commute ang layo nila sa amin. Tuwang-tuwa si Lolo. Sinabay na rin namin sa pagpapabless ng bahay yung announcement na buntis na si Beth. Madadagdagan na sa wakas yung pamilya namin. Bago umalis si Lolo sa party nung araw na yon, kinausap niya ako. Sabi niya dalawin ko raw siya doon sa bahay nang mag-isa lang. Sumunod naman ako. After 2 days, pinuntahan ko nga si Lolo. Pinalabas niya muna yung ibang pamangkin ko na naglalaro sa bahay. Tapos pinapasok niya ako sa kwarto. May inamin siya sa akin. Ang kanununuan daw namin ay kalaban ng mga aswang. Isa raw itong eksperto sa pagpatay ng mga aswang. Dahil nga doon, isinumpa raw ng mga aswang ang pamilya namin. Lahat ng batang sanggol na isisilang sa pamilya namin ay susubukan daw nilang patayin. Kasali na raw doon ang dinadalang sanggol ni Betty sa sinapupunan. Nabigla ako sa sinabi ni Lolo. Patuloy niya, wag daw akong matatakot dahil kahit pa hinahunting kami ng mga aswang ay sisiguraduhin niya raw na hindi nito masasaktan ng anak ko. May kinuha siya sa ilalim ng kama na kahon. Binuksan niya ito at tumambad sa akin ang isang buntot pagi. Gamit pa raw yon ng lolo ko sa tuhod noong nakikipaglaban pa ang mga ito sa aswang. Bawat gabi raw ay maglibot ako sa bahay namin at paluin ko raw ang lupa ng 3 beses. Yun daw ay babala sa mga umaaligid na aswang. Ginawa ko lahat yun, gabi-gabi bago matulog. Lumalabas ako at pinapalo ang lupa sa bahay. Nung 8 buwan na ni Betty, ilang beses akong nakakita ng mga hayop na umaaligid sa bahay. Para bang pinagmamasdan kami galing sa malayo. Sabi ni Lolo, yun na raw ang mga aswang na sinasabi niya. Nung araw mismo ng panganganak ni Betty, sinamahan ako ni Lolo at Papa sa bahay. Nandoon sila at tumutulong na magbantay. May malaking aso kaming nakita galing sa malayo pero hindi siya lumapit. Nakipagtitigan lang siya kay Lolo tapos ay umalis na rin kalaunan. Naging maayos naman ang panganganak ni Betty. Lalaki yung naging anak namin. At nung kargahin ko ito, naiyak pa talaga ako. Buti na lang talaga at sinunod ko yung mga payo sa akin ni Lolo. Salamat sa kanya. Walang aswang na nakalapit sa buntis kong asawa. Isang magandang araw po sa inyo, Sir Neb, at sa lahat ng kapasta natin. Tawagin niyo po akong Jericho. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa lumang sundang na nasa pangangalaga ng aking tiyuhin na si Chong Daling. Matagal na raw ang sundang na yon dahil ang unang nagmay-ari daw noon ay kalululuhan pa namin na inabutan pa sina Andres Bonifacio. Hindi ko lang alam kung kasali sa himagsika ng lolo naming yon dahil ultimo pangalan niya ay wala nang nakakaalam. Kaya tawagin na lang natin siyang Lolo Pepe. Basta ang kwento ay hindi pangkaraniwan ang pinagmulan ng sundang ni Chong Daling. Noon daw binata si Lolo Pepe ay nakagalitan siya ng isang kapre dahil kapwa nila nililigawan ng iisang dalaga. Inaabangan daw siya noon tuwing gabi na inaakyat siya ng ligaw. Binitin daw siya ng patiwarik noon at kung hindi dahil sa malalakas niyang sigaw ay baka walang nakasaklolo sa kanya. Dahil sa ginawang yon ng kapre kay Lolo Pepe ay binasted siya ng nililigawan niya para daw sa kanyang kaligtasan. Nagalit si Lolo Pepe sa kapre kaya naman naisipan niyang gumanti rito. Nagsaliksik daw si Lolo Pepe kung paano mapapatay ang kapre bago ito hinamon ng mano-manong labanan.
Hindi ko alam ang buong kwento, pero umubra naman daw lahat ng pangontra na ginamit ni Lolo Pepe. Kaya napatay nga niya ang kapre. Kung nag-iisa ba siya o may tumulong sa kanya ay hindi ko pa rin alam, kaya pasensya na po. Pero may haka-haka sa aming pamilya na marami namang tumulong kay Lolo Pepe na patayin yung kapre dahil nakakaperwisyo na raw ito. Nung mamatay ang kapre ay kinalbo nila yung mabalahibong katawan at pinagparti-partehan ng buhok dahil yun daw ay magandang pangontra sa kulam. Pero si Lolo Pepe ay hindi nasiyahan sa buhok lang ng kapre. Ang ginawa raw niya ay kinatay yung halimaw at kinuha yung mga buto noon. Mula sa mga buto ng kapre ay gumawa siya ng sari-saring kagamitan, kabilang na yung hawakan ng mga sundang at iba pang armas. May mga inukit din daw na medalyon si Lolo Pepe mula sa buto ng kapre at yun ay tinuring na agimat. Di umano ay yumaman si Lolo Pepe dahil sa pagbebenta ng mga kagamitang gawa sa buto ng kapre. May mga nainggit sa kanya at tinangka siyang nakawan pero walang nagtagumpay. Nagsilbing proteksyon niya yung mga buto ng kapre, kaya naman dumami lalo yung nagka-interes na makakuha ng ganoon. Naisip ko nga siguro sobrang laki talaga ng kapre para maraming magawa si Lolo Pepe mula sa buto. Lahat daw ng nagkaroon ng kagamitang gawa sa buto ng kapre ay parang nagkaroon ng agimat na pangontra sa lahat ng masama. Mapatao man o elemento ay hindi nakakante ang tagapangalaga ng gamit na gawa sa buto ng kapre. Maraming taon ang nagdaan at ang tanging gamit na gawa sa buto ng kapre na natira sa pamilya ni Lolo ay ang sundang na kay Tiyong Daling. Nawala na raw yata ang iba, pinamigay o binenta. Totoo raw na proteksyon ang dala ng sundang kina Tiyong Daling. Nakasabit ang sundang sa likod ng kanilang pinto. Noon daw nagkaroon ng kwentong kulto na nangangatok ng bahay na gumagala sa aming lugar ay natatangi ang bahay nila Tiyong Daling na hindi nadaanan ng kultong yon. Lahat ng kanilang kapitbahay ay ginambala ng mga nangangatok, pero sina Tiyong Daling ay hindi. Bukod pa roon ay tila ba protektado rin sila ng sundang sa malalakas na bagyo. Ilang bagyo na ang nagdaan na nagpalipad ng bubong ng kanilang mga kapitbahay o kaya ay nagwasak ng tuluyan. Pero yung bahay ni Tiyong na hindi naman masasabi na gawa sa matitibay na materyales ay hindi man lang napipingasan ni kapirasong yero o dingding. May isang pagkakataon pa na yung malaking puno ng mangga sa katapat nilang kalsada ay bumagsak dahil nga sa bagyo. Ang akala raw ni Tiyong ay masasapul noon ang kanilang bahay. Pero sa kung anong hiwaga, noon daw pabagsak na sa direksyon ng kanilang bahay yung mangga ay para yung hinampas pa kanan para sa kalsada matumba. Nagtaasan nga raw yung mga balahibo nila, pero naniniwala sila na yun ay kagagawan ng sundang. Pero syempre nagpasalamat pa rin sila sa Diyos dahil sabi nga ni Tiyong ay ang Panginoon ang may lalang sa lahat. Sa totoo nga po niyan, Sir Neb, ay gusto kong mapa sa akin yung sundang na yon. Kaya lang syempre ayoko namang sapilit ang kunin dahil baka pinoprotektahan nga noon ang nagmamay-ari dito. Kaya baka mapahamak pa ako kung pag-interesan ko. Pero sana talaga maipamana yon sa akin ng tito ko. Hello po Sir Neb at sa mga nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta Channel. Ang name ko po ay Jeffrey, 27 years old. Naninirahan ako ngayon dito sa Makati. Empleyado ako ng isang printing company. Driver ako ng truck nila na nagde-deliver ng mga supplies sa iba-ibang kumpanya sa buong Maynila. Kwento ito ng lolo at lola ko. Noong nabubuhay pa si Lolo, isa sa mga paborito niyang pwesto ay yung tumba-tumba malapit sa bintana. Mapresko raw kasi ang hangin doon at masarap magbasa ng mga libro. Lagi ko siyang nakikita na may hawak na libro kahit na malabo na yung mga mata niya. Kaso sa kasamaang palad, namatay si Lolo dahil sa isang malubhang sakit na hindi ko na lang babanggitin dito. Nagluksa kaming lahat, lalo na si Lola.
After nung libing, pinapasok niya sa kwarto nila yung tumba-tumba. Gusto niya raw kasing naaalala si lolo na tumatambay doon sa tumba-tumba habang nagbabasa. Lumipas ang 2 taon. Tuwing dumadalaw ako sa bahay ni lola ay napapansin kong naluluma na ng naluluma yung tumba-tumba. Inaanay na ito at parang isang maling upo mo lang doon ay babagsak na. Sabi nga namin kay lola, itapon na niya yung tumba-tumba kasi baka madisgrasya pa siya roon. Pero makulit itong si lola. Hindi naman daw siya umuupo doon. Hinayaan na lang namin. Total madalas ay nakahiga na rin si lola sa kama. Wala naman siyang sakit na malubha, pero dahil nga sa katandaan ay hindi na niya kayang maglakad-lakad pa sa bahay niya. Isang hapon na nandoon ako sa bahay nila, tinawag niya ako sa kwarto at binulungan. Tinanong niya kung matatakutin daw ba ako. Sabi ko hindi. Umupo siya at sinabing may ikukwento raw siyang magandang pangyayari na naranasan niya nung nakalipas na gabi. Kasi lagi raw sinasabi sa kanya ni lolo na kapag namatay na siya, dadalawin pa rin daw niya si lola kahit nasa kabilang buhay na siya. Akala raw ni lola ay nakalimutan na ni lolo yung pangako niya sa kanya. Pero hindi raw, kasi nung nakalipas na gabi, habang nagdarasal daw ng rosaryo si lola, ay nakaramdam siya ng malamig na ihip ng hangin mula sa kung saan. Yung mga ilaw raw ng kandila ay namatay. Tapos nakita niya na yung tumba-tumba ay gumagalaw ng mag-isa. Matagal daw na tinitigan ni lola yung upuan kasi parang alam na niya ang mangyayari. Unti-unti raw na lumitaw sa upuan na yon ang figura ni lolo. Nakaupo at may hawak na libro. Suot pa rin daw niya yung barong na suot niya noong nilibing siya. Nginitian daw siya ni lolo at ilang minuto pa ang lumipas. Naglaho ito sa hangin. Umiyak daw si lola matapos yun. Hindi siya nakatulog buong gabi. Niyakap ko si lola matapos kong marinig yon. Umiiyak na naman kasi siya. Sabi ko mahal na mahal talaga siya ni lolo. Kasi kahit nasa kabilang buhay na ito, ay nagawa pa rin niyang dumalaw ulit kay lola. Buhay pa rin si lola hanggang ngayon, Sir Neb. 3 beses pa raw siyang dinalaw ni lolo sa tumba-tumbang yon. Lagi niya sa aking kinukwento kapag dumadalaw si lolo. At sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit laging masigla si lola. Good morning po, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Vien. Kwento ko lang sana yung tungkol sa haunted jewelries ng mama ko. Pero first of all po, linawin ko lang na hindi kami mayaman. Mga pamanang alahas lang yon kay mama na nagmula sa lola niya at naipasa sa kanya ni lola tapos ipapamana raw ni mama sa ate namin. Kaya ako naman nasabi na haunted yung mga alahas ay dahil sa isang nakawan na may kaugnayan sa mga yon. Hindi naman marami yung mga alahas. Isang set lang ng gold na hikaw, kwintas, singsing, bracelet at brooch. May kasama pa raw hairpin yun. Kaya lang ay sinangla ni lola noong nagipit sila noong bata pa si mama at hindi na natubos. Bago raw magkakilala at magpakasal sina mama at papa ay may naunang ka-live-in si mama. Tawagin na lang natin siyang Agustin. Sabi ni mama ay siya ang sinisisi ni Agustin kung bakit hindi sila magkaanak. Baog daw si mama. Tapos malaman-laman ni mama na si Agustin pala ang baog. Kasi 6 kaming magkakapatid ngayon na anak nila ni papa. Nasa pangangalaga na ni mama noon yung mga alahas nila. Tapos isang araw, nagulat siya kasi pagbuklat niya ng mga gamit niya ay wala na yung jewelry box na pinaglalagyan noon. Halos itaob na raw niya yung buong bahay. Pero hindi niya nakita, kaya nagtanong na siya kay Agustin. Wala raw itong pakialam noong una, pero maya-maya raw ay biglang nagkumahog na makihanap tapos ay nagmura. Nawawala rin daw yung ipon nitong pera. Nagulat si mama kasi hindi niya alam na nag-iipon ng pera si Agustin. Hindi naman daw kalakihan yung nawawalang pera, pero nawala pa rin.
doon nila na-realize na nanakawan sila. Lungkot na lungkot si mama, pero si lola raw ay relax lang. Lalabas din daw ang katotohanan dahil hindi natutulog ang mga alahas na yon. Litong-lito tuloy si mama sa sinabi ni lola. Pero isang araw nga ay nagulat na lang siya na may dumating siyang package mula sa LBC. Yung mga alahas niya, bumalik na. Tuwang-tuwa na raw sana si mama at ibabalita niya sana yon kay Agustin. Pero hindi na ito umuwi sa tinutuluyan nilang apartment. Wala silang cellphone nun, kaya wala silang communication. Hanggang sa isang araw ay may dumating siyang sulat na nagmula kay Agustin. Nagsosorry ito at inamin na siya talaga ang nagnakaw ng mga alahas. Umarte lang daw siya noon na nanakawan din ng pera, pero hindi raw totoo yun. Wala raw talaga siyang pera, kaya nga nagawang nakawin at isang layong alahas. Pero matapos daw niyang gawin yun, ay hindi na siya pinatulog ng mga aparisyon na nakikita niya kung saan-saan. Madalas daw siyang makakita ng matandang babae na galit na nakatingin sa kanya. Kung minsan pa raw ay may kasamang kakaibang nilalang ang matanda na nagpapakita sa kanya. Parang ibon daw na nagbabaga ang mga mata. Hindi raw nagsasalita yung matanda, pero lagi nitong tinuturo yung mga tenga, leeg, pulso at daliri nito. Doon lang daw napag-isip-isip ni Agustin na ang tinutukoy nito ay yung mga alahas. Hindi raw kinukwento ni Agustin kay mama ang nakikita niya dahil nga sa hinala niyang may kinalaman yun sa mga ninakaw niyang alahas at hindi nga siya nagkamali. Ang plano raw pala ni Agustin ay gamitin ang perang pinagsanglaan sa mga alahas para makaalis na at makisama sa babae nito. Pero dahil nga sa pagpapakita ng matanda ay napilitan siyang muling tubusin yung alahas at ibalik kay mama. Sobrang heartbroken daw noon ni mama dahil sa ginawa ni Agustin. Niloloko na raw pala siya nito nang matagal na panahon na ay wala pa siyang kaide-ideya. Pero mabuti na rin ang nangyari dahil nagkakilala sila ni papa at napatunayan ni mama na hindi siya baog. Wala na siyang balita kay Agustin kung ano na ang nangyari sa kanya. Pero si lola raw ay masayang masaya na naghiwalay sila. Ang sabi pa ni lola ay ang nakikitang matanda ni Agustin ay ang lola ni lola. Ang nilalang naman daw na kasama nito ay yun mismong disenyong ibon sa mga alahas. Yun pala ang tinutukoy ni lola na hindi natutulog ang alahas. Hindi naman daw masama ang nilalang na yon. Nagpapakita lang sadya sa mga taong gumagawa ng masama sa may-ari nito. Sabi pa ni mama, kapag nakay-ate na yung mga alahas, ay pangalagaan niyang mabuti. Maaari niyang isangla kung kinakailangan. Pero magpapaalam muna siya sa nilalang at mauunawaan siya noon. Ang hindi lang namin alam at hindi na naikwento pa ng lola ni lola ay kung anong klaseng nilalang ang namamahay sa mga alahas at bakit ito napunta roon.